ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig muli mga kaibigan. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig mga kaibigan at Kuya Ner. Yan, kami po ang inyong mga lingkod dito sa Tinig ng Pag-asa, Pastor Nerio Caranza at Melo Anadem Ong. Nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa 30 minutong talakayan upang ating pag-usapan ang ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating mga sambahayan at higit sa lahat, ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Yes po. Binabati natin ang ating ilang mga tagapakinig, si Josie Bilar, ganon din si Jonathan Asis ng Barangay San Jose, Quezon City. Hello po! Maligayang pakikinig sa inyo. Okay, sana ay maibahagi din ninyo ang ating palatuntunan ito sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Para sama-sama tayong makinig, makinabang sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at sa kaalaman sa kalusugan at sa pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan. Mag-ingat po kayo palagi. Keep safe and healthy. Nais din po naming makipag-ugnayan kayo sa amin. Maaari nyo po kaming i-text at bigyan ng mga messages. Meron po kaming mga aklat at aralin sa Biblia na ipinamimigay. Tumawag o mag-text. I-text ang inyo pong kompletong pangalan sa mga numerong babanggitin ko, 0917-5643-777 at sa 0919-0001-777. Ang ating pong toll-free number ay 1-800-132-20196. Amin pong ipinamamahagi ngayon ang napakagandang aklat nga narito, Hope Beyond Tomorrow. Mapapasa inyo po ito kung inyo pong ipapadala o itetext ang inyong mga kompletong pangalan at address sa ating mga numero na nabanggit. Meron din po kaming Facebook page, AWR Luzon, Philippines. At meron din po kaming email na connect@adventist.ph. Pwede po kayo magpadala ng mga mensahe. Inaasahan po namin na kayo ay makikipag-ugnay sa atin dito sa atin pong palatuntunan ng Tinig ng Pag-asa. Ang ating mga tatalakayin ngayon sa bahaging gabay sa kalusugan, pasisimulan po natin ang New Start. Ano nga ba ang salitang ito at ano ang magagawa nito sa ating pangkabuuang kalusugan? At sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang serye ng Metalikong Lalaki, Ipinahayag ang Hinaharap sa bahaging paglitaw ng Europa. Ano ang kaugnayan nito sa ating pananampalataya at sa hinaharap ng mga mananampalataya? Okay po, pasimulan natin sa ating New Start. Ano bang ibig sabihin ng New Start? N-E-W-S-T-A-R-T. Ito po ay rumirepresent sa 8 natural na mga pamamaraan upang makamtan natin ang optimum health, yung pinakamabuti at pinakamalusog na kondisyon ng ating pong pangangatawan. Ito po ay proven at ito po ay epektibo. So ano, Kuya Ner, ang nire-represent, Pastor Ner, nire-represent ng bawat letra doon sa New Start? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng iyong pagtalakay sa bahagi ng gabay sa kalusugan, New Start. N, ano pong ibig sabihin? Nutrition. Okay. E, exercise. W, water. S, sunlight. T, temperance. A, air. R, rest. At T, trust. Tandaan nyo po, ulitin ko na mabilis. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Okay, 8 prinsipyo ng kalusugan. Simulan po natin sa letter N kasi ngayong month ng July ating sineselebrate ang Nutrition Month. Yes, Nutrition Month. Ang tamang nutrisyon, ang pundasyon ng kalusugan at pagaling. Kumakain po tayo para masuplayan ng tamang nutrisyon ang bawat selula ng ating katawan para
ang kalusugan natin ay yumabong. So hindi lang tayo kumakain para masatisfy ang ating pong mga panlasa. At ang pinakamabuting sanggalang o depensa sa karamdaman ay ang malakas na immune system. Yan ay napapanahon ngayon dahil tayo po ay kumakaharap sa health crisis, Tama, tama. dulot At ng COVID-19. Oo, at hindi pa natutuklasan ang gamot sa pagkakasakit na ito. Ganon din ang bakuna. Kaya ang ipinapayo ng ating mga nangunguna sa kalusugan ay palakasin ang ating immune system. Ang tanong, kuya, paano natin mapapalakas ang ating immune system? Saan natin makukuha? Ang pagpapalakas sa immune system. Ang pinaka-foundation po nito ay ang pagkain. Ito ay Okay. kung pipiliin natin na kumain ng masusustansyang pagkain. Malawak itong discussion natin sa pagkain at sa mga susunod pa pong araw ay matutuklasan pa po natin ano ang mga dapat kainin, anong epekto nito sa ating katawan. Pero sa ngayon, ito lang muna, Kuya Ner. Okay. Kailangan ba natin ang supplement para mapunuan ang mga pangangailangan ito o kaya na ng mga pagkain na imumungkahi natin sa mga susunod nating pag-aaral sa pagtalakay ng 8 prinsipyo ng kalusugan na dinadala ni Melo sa ating programa ngayon? Tama ka dyan, Pastor. Basta A to Z, ang vitaminang A to zinc. Ayan, lahat yan ay makukuha natin sa mga pagkain. Ang vitamin C na talagang kailangan natin ngayon para lumakas ang ating immune system, ma-boost, na in demand, nagkakaubusan sa mga butika, yaan ay makukuha natin ng natural. Kakainin natin, hindi natin iinumin lang yung vitamin C. Kakainin natin, galing sa mga natural na pagkain. Lahat yan, Pastor, ay ating pag-aaralan, sa mga susunod na araw. Kaya abangan niyo po, huwag po kayong liliban sapagkat magpapatuloy tayo sa pagtalakay ng 8 prinsipyo ng kalusugan na pinasimulan natin ngayon. Ngayon po ating pakinggan ang napakagandang mensahe ng awiting Papahirin niya, papawiin niya. Kinanta po ito ni Christine Espada. Pangako niya sa kanyang pagpapalik na siya'y mananahan sa kanyang mga anak. Pangako niya sa kanyang pagbabalik tayo'y makakasama magpakailanman. Papahirin niya ang iyong mga luha, papawin niya ang iyong pagdurusa. Wala ng pagnanangis, maging kamatayan, sakit at kirot ay di maranasan. Pag-ibig niya sa kanyang mga anak na siya'y mananahan sa pusong nag-aasam. Pag-ibig niya sa kanyang mga anak, ang kalangitan sa'yo'y magkakamtan. Papahirin niya ang iyong mga luha, papawin niya ang iyong pagdurusa. Wala ng pagnanangis, maging kamatayan, sakit at kirot ay di maranasan.
Napakaganda po ng awitin na ating napakinggan. Papahirin niya at papawiin niya. Napakagandang pag-asa. Ano man ang ating kalungkutan, hinagpis, pasanin, balang araw. Papawiin at papahirin yan ng ating Ama sa langit. Amen. Amen. Ngayon naman po, tayo ay dadako na sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Ating pong tinalakay ang imahe, na nasa panaginip ni Haring Nabukadnezar. Ngayon naman po, pinag-aralan natin sa nakalipas na ilang araw yung mga bahagi. Tapos na tayo sa ulo, sa dibdib, at sa hita. Ito ngayong pag-aaralan natin ay ang ika-apat na bahagi. Ang ating pong pamagat, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang paglitaw ng Europa. Ihahandog po sa atin ni Pastor Ner Carranza. Maraming salamat, Melo. At tayo po ay magpapatuloy sa serya ng ating pag-aaral sa metalikong larawang ipinahayag ang hinaharap. Sa ika-apat na bahagi, ang paglitaw ng Europa. Nalaman natin na ibinigay ng Diyos kay Haring Nebukadnezar sa pamamagitan ng isang panaginip ang kahulugan nito. Isang panaginip na kanyang nakalimutan na hindi naman maipahayag din ng kanyang mga matatalinong mga tao sa kaharian, kaya't sa pamamagitan ni Propetang Daniel at ng kanyang mga kasama na nakipag-usap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ay hiniling nila sa Panginoong Diyos na ipahayag ang panaginip, at iyon nga ay ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Daniel at ipinahayag kung ano yung napanaginipan ng hari na tinanggap naman ni Nabucodonosor na yun nga ang kanyang napanaginipan. Kaya tayo ay magpapatuloy ngayon at nandun na nga tayo sa huling bahagi ng larawan na nakita ni Nebuchadnezzar na ipinaliwanag ni Daniel. Ipinahayag ng Diyos na magkakaroon ng 4 na kapangyarihan o kaharian sa mundo. Ang mga iyon ay ang Babylonia, Medo-Persia, Greece at Roma, at kinumpirma ng kasaysayan ang katotohanan ng salitang ito ng Diyos. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa panaginip ni Nebuchadnezzar at simulan natin sa pagbasa sa 2 kabanata, talatang 41 ng Aklat ng Daniel. Basahin ko po. Tulad ng nakita mo na ang mga paa at daliri ng paa ay bahagi ng lutong putik at bahagi ng bakal, gayon ito ay magiging isang hinati na kaharian. Iyan ang sinabi at pagpapaliwanag sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Ang Roma, tulad ng Greece, ay hahatiin sa inihahalin tulad sa 10 daliri ng napanaginipang larawan ni Nebuchadnezzar. Walang pagkakamali sapagkat inihayag ng kasaysayan kung paano ang napakalaking pagsalakay ng mga barbaro noong 351 BC hanggang 476 AD na humati sa Roma sa 10, kagaya ng 10 daliri sa paa ng larawang ipinakita ng Diyos kay Nebuchadnezzar. At bumangon mula roon ang 10 mga bansa, ang Vandals, Ostrogoths, Heruli, Alemanni, Anglo-Saxon, Lombards, Burgundians, Suevi, Visigoths at Franks. Ang mga modernong bansa ng Europa ay bumangon mula sa pagkakahati na ito ng imperyo ng Roma. Marami pa sa mga kamanghamanghang propesiyang ito ang dapat nating malaman sa ating pagpapatuloy. At sa talatang 43 ng Kabanatang 2 ng Daniel ay ganito po ang nakasulat. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Bumagsak ang Roma at sinasabi ng Biblia na hindi sila mananatiling magkakaisa. Hindi na muli mabubuo ang 10 mga kahariang bumangon mula sa pagbagsak ng Roma. Hindi na muling magkakaisa ang dati ay isang bansa sapagkat sinabi ng Biblia o sinabi ng ating Panginoong Diyos, they will not cleave one to another. Hindi na magkakaroon ng isa pang pinag-isang kapangyarihang pampolitika. Bagamat paulit-ulit na tinangka ng mga tao, ngunit sila ay nabigo. Ang kanilang ginawang mga pamamaraan ay pinag-aasawa
ang maharlika ng ibang kaharian sa ibang kaharian para piliting pagkaisahin ang mga kaharian. Ngunit yun ay nabigong pagkaisahin at ang bawat bigong pagtatangka ay nagpapatunay lamang na ang salita ng Diyos ay tiyak at ang kanyang sinabi ay totoo. Simulan natin, si Charles V ng Espanya ay isang makapangyarihang mandirigma na sumugod sa labanan hanggang sa siya ay 70 taong gulang. Siyam sa kanyang mga kabayo ang namatay habang siya ay nakasakay sa kanila. Malapit na sana siya sa tagumpay, ngunit sa huling taon ng kanyang paghahari, ang revolusyon ay bumangon sa iba't ibang bahagi ng kanyang imperyo at sa huli ay bumaba siya sa kanyang trono. Ibinigay niya ang Espanya sa kanyang anak na si Philip II at sa kanyang kapatid na si Ferdinand ay ibinigay niya ang natitirang bahagi ng gitnang Europa. Sinasabi sa atin ng kasaysayan na si Charles V ay nagretero sa isang malungkot na kastilyo kung saan sa depresyon ay literal na kinakain niya ang kanyang sarili hanggang kamatayan. Napakalungkot na kalagayan nito, Melo. Nabigo At siya. nabigo sa kanyang pagnanais na pagkaisahin ang 10 mga nagkakahating mga kaharian. Sinabi ng Diyos na hindi sila mananatiling magkakaisa at walang taong maaaring magbago ng salita ng Diyos. Ito ay may kaugnayan sa kanyang panukala para sa atin, sa ating kapanahunan ngayon, kung bakit natin ito kinukwento, sapagkat nais nating makita ninyo, mga kaibigan, na may kaugnayan ito sa panukala ng Diyos sa darating na panahon para sa atin. At kung ang salita ng Panginoon noon ay hindi mababago, Tama ka, Melo. hanggang ngayon, Pastor Ner, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Tama, iyon pa rin. Ang sumunod ay si Napoleon. Tinangka niya na pag-isahin ang buong Europa. Tinawag siyang maliit na higante dahil kahit na 5 talampakan lamang at 2 pulgada ang kanyang taas, siya ay isang genius sa pakikipagdigma. Small but terrible. Oo. Ang kanyang hukbo ay winalis ang buong Europa at tila walang makakapigil kay Napoleon. Gayunpaman, ang panahon ay nang himasok doon sa Waterloo. Ang malakas na ulan ay bumagsak at ang kanilang mga baril at mga kanyon ay nababad sa tubig. Pulbos ang kanilang ginagamit sa pagpapaputok ng baril. Ang kanyang mga hukbo ay walang nagawa at tinalo siya ni Lord Wellington doon sa labanan na yon. Sa kulungan, sinabi ni Napoleon, nais kong magtatag ng isang European system, isang European Court of Law at isang European Court of Appeals. Ngunit ang Europa ay Hindi naging Hindi naging isa. Hindi nalalaman ni Napoleon na ang Diyos ay nagsabing hindi na muli sila magiging isa. Sinasabi rin ng mga aklat ng kasaysayan na si Napoleon ay tinalo ni Lord Wellington. Ngunit ang magazine na Look ay nag-sponsor ng isang team na mga mananaliksik upang pag-aralan ang labanan na nangyari doon sa Waterloo. At bumuo sila ng computer software, inipon ang lahat ng mga data na natagpuan at ipinasok sa computer. Lumabas ang resulta, Melo, at katakataka ang resultang ito sapagkat sinabi ng mga data na kanilang naipon na kalap doon, hindi maaaring matalo si Napoleon. Grabe, ano Pastor, anong nangyari? Ngunit siya ay natalo. Paano? Hindi si Lord Wellington ang tumalo kay Napoleon, kundi ang Diyos, sapagkat sinabi ng Diyos sa kanyang salita na hindi talaga muling magkakaisa ang mga bansang ito. Ginugol ni Napoleon ang kanyang mga huling araw bilang isang bilanggo sa isla ng St. Helena, kung saan narinig siya ng mga bantay na nagsabi, God Almighty has been too much for me. Talagang labis ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kakayahan ni Napoleon na pagkaisahin ang mga nahating bansa. Sa mas modernong panahon naman, Pastor Nerio, buong pagmamayabang na sinabi ni General Wilhelm, ito po ay general ng Germany, ayan. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking daang bakal mula sa Berlin hanggang sa Baghdad sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Inattribute niya pa sa Panginoon. Yung kanyang gagawin. Yung kanyang gagawin.
Nagtipon siya po ng isang malakas na hukbo. Sinimula ng kanyang German military march. Naniniwala siya sa buong puso niya, kumbinsido siya na itong pagsakop na to ay ibinigay sa kanya ng Diyos upang gawin. Walang ano-ano, anong nangyari sa kanya? Siya ay natalo. Si General Wilhelm ay sinsero sa kanyang adhikain at sa kanyang paniniwala. Posible na maging sinsero tayo sa ating paniniwala, ngunit mali pa rin tayo. Yun ang marami nating ina-assume, Melo. Ang mga ginagawa natin, ina-attribute natin sa Panginoon, parang Parang pag inattribute na natin sa Panginoon, papatubayan may basbas tayo, na may ng basbas. Panginoon. Oo, Opo. pero kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia, katulad Tama. nito ni Wilhelm. Ni Wilhelm. Tama. Oh. Sinabi niya na yung kanyang gagawin, pagkakaisahin niya ang buong Europa, magtatayo siya ng riles ng tren. Pero hindi niya kinilala ang Diyos na nagsabing hindi ito magiging posible sapagkat ang Europa ay hindi magiging isa. Tama ka, tama. Inilunsad niya ang kanyang desperadong pag-atake, ngunit lubos na natalo. Sa huli, ito ang kanyang sinabi, baka wala ang Diyos sa akin. Nais nating maging parehong sinsero at tama. Okay. Paano naman tayo magiging tama? Siyempre, ang isang batayan lamang natin ng tama at mali ay ang salita ng Diyos. Tama. Kasi kung babatay tayo sa mga sinasabi ng tao, ito ang leksyon na nakita ko rito. Ang pinakamabuting batayan ng tama at mali at paniniwala ay ang Biblia. Kung ano ang sinabi Kung ng ano ang Diyos. sinasabi. Pwede nating i-attribute sa Panginoon, sa Diyos, ang ating mga gagawin. Ngunit kung hindi yan ang nasa Biblia, hindi mangyayari. Opo. Sa wakas ay si Adolf Hitler na lumitaw na parang mula sa wala, itinakwil ang kasunduan sa Versailles at nagtipo ng isang hukbo at puwersang panghimpapawid na sistematikong dudurog sa mga nakapaligid na mga bansa ng Alemanya. Sa madaling panahon ay nakubkob niya ang Norway, Denmark, Holland, Czechoslovakia at Austria na sumailalim sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang gana sa pananakop ay pinasigla. Nilusob niya ang Poland na humantong sa pakikipaglaban sa Allied Forces. Sunod na nilusob niya ang mga bansa ng Scandinavia, Belgium at France. Sinasabi niya habang si Hitler ay nasa Pransya, binisita niya ang libingan ni Napoleon at sinabi, Napoleon, magtatagumpay ako kung saan ka nabigo. At isang bansa na lang, Pastor Nair, ang natitira, ang maliit na isla ng England. Kung nagapisa na ni Hitler ang Inglaterra, ang Europa ay magiging kanya at posibleng magiging isa. Sa pagpasok nila sa Russia, sinimulan nila ang sistematikong pagpulbos sa mga hukbo ng Russia. Ang kanyang mga hukbo ay dumanas lamang ng kakaunting casualty habang sila ay nagmamarcha hanggang sa mga pintuan ng Moscow. Ngunit muli, nang himasok ang panahon. Ngayon ay sa anyo ng pinakamalamig na taglamig na naranasan ng Russia sa loob ng mahigit na 50 taon. Libo-libong mga sundalo ni Hitler ang nanigas sa pagyeyelo at nangamatay. Ang kanilang mga baril ay nabalot ng yelo at natalo si Hitler. Mga kaibigan, sinalungat ni Hitler ang Diyos at inani niya ang mga resulta. Isipin niyo po, sina Charles V, Napoleon, General Wilhelm, si Hitler, gayon din ang lahat ng mga modernong pagtatangka upang bumuo ng isang kapangyarihang pangbuong mundo, ito ay mabibigo. Ang Liga ng mga Bansa, ang United Nations, ang NATO, ang Common Market, lahat ay mabibigo sapagkat sinabi ng Diyos na hindi sila magiging isa. Marami ang mabilis na tumitingin sa European Union na inaangkin ang Europa ay magiging isa. Totoo, meron silang isang uri ng unyon, ngunit sila pa rin ay individual na mga bansa. At bukod dito, nang ang UK ay umalis sa EU at Brexit, talagang pinatunayan nila ang mga salitang, they will not remain united. Daang taong mas maaga, ginamit ng Diyos ang isang metal na larawan ng tao sa panag-inip ni Nebuchadnezzar upang ipahayag sa atin mga kaibigan kung ano ang hinaharap. Bumangon ang 4 na kaharian, ang Babylonia, sinundan ito ng Medo-Persia, pagkatapos ay Gresya at sa huli ang Roma. Matatandaan natin na nasa pangangasiwa ng imperyo
ng Roma. ng imperyo ng Roma, nang si Jesus ay magkatawang tao at dumanas ng paghihirap sa kamay ng mga sundalong Romano. Ito na po ang huling kaharian. At pagkatapos nito ay may batong tumama sa paa ng larawan doon sa panag-inip ni Nebuchadnezzar. At sa susunod, dyan ang ating aalamin kung ano ang batong ito, Melo. Pagkatapos ng mga kahariang ito, wala nang babangon. Ang Roma ay mahahati sa 10 mga bansa at hindi na sila muling magkakaisa. Kaibigan, nangyari ito tulad ng sinabi ng Diyos. 16 na daang taon na ang lumipas mula nang nahati ang Roma at hindi pa rin sila napag-iisa at hindi sila magiging isa. Ang bawat pagdaan ng araw ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo at walang sino mang makapagbabago ng salita ng Diyos. Tiyak na mapagkakatiwalaan mo siya. Ang susunod ay ang isang kamanghamanghang pagpapaliwanag tungkol sa bato na tumama sa rebolto. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagtatapos sa pamamagitan ng panalangin. Mapagpalad dakila naming Diyos, salamat po na inyo pong ipinahayag ang inyong panukala para sa sanlibutang ito. Mayroon kayong inilalaan para sa amin, sa mga mananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapanghawakan ito. At tulungan niyong maging masigla ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. At sa panahon ng kagipitang ito, Panginoon, na aming nararanasan, tulungan niyo po kami na mailayo sa anumang mga pagkakasakit, maging malusog ang aming katawan, maging maligaya ang aming tahanan, at maging handa kami sa pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong tumawag, mag-text o mag-iwan ng mensahe. Siguraduhin nyo rin pong ibigay ninyo ang inyong buong pangalan at address kung nais ninyo ng mga aklat, nababasahin at pag-aaral sa Biblia. Ito po ang aming number, 0917-5643-777 at 0919-0001-777. Revelation 22:20 says, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. Amen. Halika, Panginoong Jesus. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang sinabi sa Isaiah 59 verse 1, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Amen. Kaibigan, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bukas po, muli namin kayong inaanyayahan sa ganitong oras, ganitong estasyon, sabay-sabay po nating pag-aralang patuloy ang kanyang mga salita.